Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Ratiles po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Ngal-ngal po si Congressman Redon dahil po si BP Sara ay dadalo sa Senado samantalang ang pakiramdam niya, inisnab po ni BP Sara yung kanilang hearing na ginawa dyan sa House of Representatives. Ayan. So, marami pong umangal-ngal, no? Lalo na po yan si Redon. Ang sabi nga ni Redon, bakit dadalo si BP Sara samantalang hindi dumalo sa amin? Ayan. Kasi sa inyo, kunwari ang hearing lang eh. Samantalang ito po, yung dadaluhan po ni BP Sara dito sa Senado ay totohanang hearing na. Okay, mag-one lang po kayo kung okay naman po yung sounds natin at ang ating video. Pag-usapan din po natin, ito po, no, pinagbintangan po ni dating Senador Antonio Trillanes na si dating Pangulong Duterte ang may-ari ng mga chopper at private jet ng KOJC o Kingdom of Jesus Christ Ministry na pinamumunuan po ni Pastor Kibuloy. Iyan po. Ngayon, dahil po dyan, ay hinamon po ni Attorney Torion in behalf of KOJC. Hinamon niya po itong si Antonio Trillanes. Kasama na rin to si General Torre kasi ah ano po, no, yung sumasang-ayon din po si Torre dito sa pahayag na to ni Trillanes. Kung ano ang hamon na yan, ay maririnig natin mismo mula po kay Attorney Torion. Yan po mga pag-uusapan natin at iba pa pong mga balita, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Tuloy-tuloy po ang paninira sa pamilya Trillanes, ni Trillanes sa pamilya Duterte, no? Dahil po hindi po natin alam, no, kung akala po natin ay ang intention po nila ay for impeachment ni BP Sara. Ngayon po mukhang iba na po. Mukhang umaamin po silang lahat na wala naman po talagang katotoran yung impeachment, no? Kumbaga, sabi nga ni Redon, minamaliit daw ng kampo ni BP Sara yung ebidensya laban kay BP Sara. Totoo naman Redon. Sa totoo lang po, pinoproject nyo lang talaga na meron kayong ebidensya, pero sa totohanan, wala naman. Maski po yung pinagmamalaki nyo na si Madriaga, ni hindi na po binabanggit. Napunan nyo po ba na binabanggit pa ba ng mga congressman si Madriaga? Totoo naman, no? Maaring makarating po yan sa Senado. Ang question po, ito po ba ay may sapat po silang mga ebidensya pagdating? Kasi lahat na po binulgar na nila, pati po yung mga hindi karapat dapat ibulgar, no? Makakuha lang po ng o masiraan lang po si BP Sara. Nariyan po yung mga billion-billion transaksyon na wala daw po sasalin. Kalokohan po yan. Hindi nga nila sinasabing billion ng pera. Transaksyon ang sinasabi. Okay. Ngayon, ito na naman po, panibagong paninira. Na naman, tuloy-tuloy po yung paninira sa mga Duterte. Bakit po? Kasi po, mahina po talaga yung ebidensya nila, no? At tansya po nila, hindi talaga to makakalusot sa Senado. Mahina po para po yung mga senador na naghangad pang, tandaan po ninyo, halos kalahati po ng mga senador natin ay tatakbo dyan po sa susunod na eleksyon sa 2028 bilang mga senador. Yung iba kung may ambisyon pa, tatakbo na mas mataas pa, no? Okay. So, hindi po nila ipagsasapalaran sa testigong katulad ni Madriaga na mas marami pa po
ang kasinungalingan kaysa itinama ng kanyang mga testimonya, ang kanila pong political career. Marami pong masisira ang political career. Tandaan nyo po, kahit po yung mga peking survey, nagsasabi po na napakataas po ni VP Sara o mismo yung kalaban na congressman na. Congressman na po na kalaban ni VP Sara, ito pong si Kit Flores. Aminado po, 90% po, 90% ng Mindanao ay ayaw na ma-impeach si VP Sara. 90% po ng Mindanao ay boto po ni VP Sara. Saan pa po kukuha ng boto yung mga yan kung 90% ng Mindanao? Kung national election po ang tatakbuhan nila, wala na po silang makikita kung sila po ay halos masiro sa Mindanao. Dagdag pa dyan ng 80% ng Visayas ay hawak po ng mga Duterte. No? Suportado po ang mga Duterte, hindi lang po sa 90% ng Mindanao, 80% po ng Kabisayaan ay suportado ang mga Duterte. At magtataka po kayo, hindi na rin po kayo magtataka, no? Sa tindi po ng problema ngayon, lahat po umaangal. Nakikita natin kanya-kanyang post dito po sa mga social media. Mga mamamayang Pilipino apektado na mataas na singil sa Meralco na wala pong kakayahan itong ating pong gobyerno na mapababa, no? Pati po yung mga systems laws ay sinisingil sa mga kawawa nating kababayan. Nariyan din po yung mga sa tubig na halos wala na nga pong naiigib, ay nasisingil pa po ng pagkamamahal. Sa tingin ba ninyo? Ito pong mga tao, yung mga kamag-anak ng mga taong pumila dyan po sa pamimigay ng ayuda, sa tingin ninyo, boboto yan sa mga endorso ni Pangulong Marcos? At ang maganda po rito, lahat po ng posibleng kalaban ni VP Sara, kakampi ni Marcos. Si Leni Robredo, naku po, wala pong sinabi yan. Yan lang po ang sisingilin natin. Sa dami po ng drama ng mga Makaleni, pag tumakbo po si Leni Robredo, isa lang po ang sisingilin namin. Ano ang sinabi mo man lang? Alam naman natin na wala namang ginagawa yan. Thank you very much muna kay Mercy Jericho. Mercy, Mercy Herio na nagbigay po sa atin ng 8 Hong Kong dollars. Ayan. Bading Aratilis. Ano naman ang pakiramdam mo habang yung yung daliri mo ay nakapasok sa wet packs mo? L na L ka ba ngayon? Sino ba yan? Matagal ko na hindi naririnig yung ganyan eh. Bading Aratilis daw. Kumusta naman ang kumusta naman daliri mo? Pakiamoy naman. Huwag niyo buburahin po. Wala na nga tayo mapaglibang. Hayaan niyo po sila. Minsan-minsan lang pumapasok eh. Hayaan niyo na po. Para may laruan naman tayo. Kailan ko ba masasabi to pag walang pumasok na ganyan? Huwag niyo po buburahin. Minsan lang tayo magkakaroon ng laruan eh. Bading Aratilis, ano na? Amoy mo muna daliri mo. L na L ka na ba sa akin? Matagal na ako hindi nagpapakita ng dodo. Gusto mo ba dodo? Dodo, mamaya na. Okay. Minsan, minsan talagang ganyan ang buhay. Minsan, manyak. Minsan ako ay, anong tawag doon? Mangkanor. Puta, minsan naman, bading. Anak ng pupa. Ayusin nyo, mag-GC kayo. Ano ba ang bagay kay Badong? Mangkanor o bading? Para naman isa lang. Hindi po pwede na si Mangkanor ay akusahan yung bading. Dapat po meron kayong, anong tawag doon? Harmonious attack.
Eto namang mga tagapagtanggol kaya yata kayo ng mga 'wag niyo nang buburahin. Nawawalan ako ng, laruan, eh. Tagal na nating walang laruan, kayo naman 'no. Okey, balik po tayo rito. Eto po ang hamon, ah, eto po ang hamon nito pong mga ay ito muna, sabi po nito ni Trillanes, eto po, sa panayam ni Karen David at Karen Davila pala. Karen David, 'di ba pala, eh. Ang na-uncover namin yung private jet o helicopter na binibili ni Kibuloy, sa kanya yun. Kanino pong kanya? Kay PRRD raw po yun, hindi raw po kay Kibuloy, kay PRRD raw po yun. Okay, bakit ko nasabi? Kasi kung titignan mo, mas madalas pa siyang gumamit kaysa sa true owner, kay Kibuloy. Ayun, ang tindi, Ang tindi ng investigasyon mo, Kay PRRD yun dahil mas madalas pang gumamit si PRRD ng mga jet at chopper ni Kibuloy. Eh, paano mo ipapaliwanag, Trillanes? 'Pag nakikita namin si Tatay Digong meron pala siyang jet at chopper. Paano niyo mapapaliwanag na siya po ay sumasakay sa mga pampasaherong sasakyan? Jennifer Ligausio, thank you very much sa ₱250 na pangkape. Nakakagalit, pinakikilos na ng bangag na ito ang halos lahat ng sektor ng gobyerno na ito. Kami mga solar panel na, pero biglang laki bill namin. Sure win na si BP Sara. Ito po, no? Ito po ang panawagan natin. Kung kayo po ay umaangal, angal kayo ng angal sa bill sa kuryente, angal kayo ng angal sa walang patumangga, magkaroon lang ng konting crisis diyan po sa Middle East, ay taas kagad yung presyo ng mga oil. Oh, eto lang po. Ngayon, iboboto nyo pa rin si Leni Robredo na walang kamalay-malay, walang kaalam-alam. Eh, Naga City nga halos hindi na kayang pamunuan, 'no? Wala naman pong may pagmamalakihan na nagawa niya sa Naga City. Oh, sabihin, ilang taon pa lang ba siya, Badong, na nanunungkulan? 'Wag po kayong mag-alala, in fairness po kay Yorme, kasi simula lang ni Yorme meron na kaagad impact. Nung naging mayor po si Yorme, talunan pa yan si Yorme, hindi natin pinagmamalaki si Yorme dahil maka-Yorme tayo. Never po akong naging isko niyan. Ang sinasabi ko po, si Yorme kauupo pa lang, nung una niyang upong mayor, meron na kaagad impact. May nililinis kaagad, may nililinis kaagad na mga, anong tawag diyan? Divisoria, naglilinis kaagad ng Maynila, 'di ba? Eto si Leni Robredo, putya, wala nga tayong nababalitaan na ginagawa sa Naga, eh. Gusto pang patakbuhin ng mga tukmul na 'to. Anyways, balik na tayo rito sa topic. Ang sinasabi ko lang po, 'no, wala po kayong lahat po ng kalaban ni BP Sara kakampi ngayon ni BBM. Leni Robredo, Risa Hontiveros, Trillanes, John Vic Remulla, mga Tulfo, o lahat po. Lahat ng posibleng tumakbo, si Gibo Teodoro, lahat po yan kakampi po ni Marcos. So ano po mangyayari pag sila po binoto nyo? Continuation lang po. Walang makukulong na magnanakaw, walang maiimbestigahan na magnanakaw. Ang malupit, tuloy-tuloy ang tuloy-tuloy ang magnanakaw. Di ba? Puta, kanal pa lang diyan. Kanal pa lang, kailangan mo pa ng presidente para tulungan ka maglinis ng kanal. So eto pong katwiran ni Trillanes na kaya daw po kay PRRD yan, yung pong mga jet at saka mga chopper. Tanong ko lang sa'yo, Trillanes, bakit si Tatay Digong nakikita pa namin na sumasakay pa sa mga pampublikong eroplano? Public plane. Paano mo sasagutin yun? Niloloko niya lang sarili niya?
Ilang beses nyo po nakita, ilang beses po natin nakita na si Tatay Digong ay nakasakay po sa mga pampasaherong eroplano pag-uwi ng Davao. Maraming beses, di ba? Oh. Ibig sabihin, niloloko lang ni Tatay Digong, may sarili pala siyang jet. Ha? Niloloko niya lang yung sarili niya, bakit niya pahirapan? Ano siya, si Lenny? Okay, eto po ang hamon ni Torion, ni Attorney Torion. Pakinggan po natin, tatapat ko lang konti yung mikropono. Hamon to kay Trillanes na nagbibintang. Visit or helicopter na binibili ni Kibuloy sa kanya yung kay Duterte. Anong proof niya? Ang Tama. proof niya, ito, pag titingnan mo, mas madalas pa siyang gumamit kaysa sa true owner. Prueba ba yun? That is not evidence under the law. Deal or no deal ba yung aming hamon po sa inyo? Aha. Para po sa maintindihan talaga ni former Senator Antonio Trillanes at ni former General Nicolas Torre, hinahamon ko kayo in behalf of KOJC. Narito ang kasunduan. Yan. Ito, patunayan ninyo ang inyong mga paratang na pagmamayari ni PRRD ang KOJC assets katulad ng chopper at eroplano. Maglatag kayo ngayon din ng lehitimong dokumento ng pagmamayari at legal na ebidensya. Kapag napatunayan ninyo sa inyo na ang mga ito, ngunit kung mabibigo kayo gaya ng aming inaasahan, magtungo kayo sa Davao City. Linisin ninyo mismo ang eroplano at hangar gamit ang inyong dila. Yan po, narinig niyo po yung hamon ni Attorney Torion, no? In behalf of KOJC. Kasi sinasabi ni Trillanes, ang totoong may-ari ng jet, chopper at mga ari-arian ng KOJC ay si Pangulong Duterte. Alam po ninyo, isa po ang KOJC sa matatawag natin na pinakamasinop pagdating po sa pananalapi, no? Yung ibang yung ibang mga relihiyon, mayayaman din naman. Bakit hindi nyo po naisipan? Ang pinakamayaman siyempre yung simbahang Katolika. Yung pinamumuno, yung relihiyon po na kinaaniban namin. Ang problema sa amin, kaya wala kaming maipatayong naglalakihang mga katulad ng iglesia at saka ng KOJC. Bakit nga pala hindi nyo kayang punahin yung iglesia? Na bakit? Kanina yan, ibig nyo sabihin yung iglesia ni Cristo? Pupunahin nyo rin dahil may kakayahan sila makapagpatayo ng mga Philippine Arena, ng naglalakihan nilang mga central na iglesia ni Cristo na simbahan? Kukwestiyonin nyo rin ba? Siyempre hindi, dahil takot kayo sa iglesia ni Cristo, di ba? Okay. Ang isa pang tanong, bakit atat na atat kayo sa yaman ng KOJC? No? Bakit gigil na gigil kayo sa yaman ng KOJC? Alam po ninyo, at yan po pinakamasama pong ginagawa ng gobyernong ito. Yung patuloy na panggigipit sa KOJC. Separation of state and church and state. Yung separation po ng simbahan at estado, ipatupad nyo naman pagdating po sa KOJC. Wala po kayong karapatan na manghimasok sa mga KOJC member. Ang ganda po ng hamon sa inyo ni Attorney Torion. Pag napatunayan mo, Trillanes, na kay Duterte yung mga sinasabi mong jet at saka yung chopper, iyon na. Pero pag hindi mo napatunayan, linisin mo ng dila yung eroplano. Deal or no deal? Kaya yan po, ano po yan? Patuloy po yan. Yan po ang ginagawa nila. Tuloy-tuloy po. Nanalo na sila supposedly. Di ba? Dinideclare nila na panalo sila sa
Committee on Justice sa House of Representatives. Pero bakit parang kayo pa rin yung nagmamaktol? Alam niyo po yung mga panalo, nagdidiwang, di ba? Bakit parang kayo pa rin po yung galit na galit sa buhay? Kasi sa totoo lang po, wala naman kayo napatunayan sa Committee on Justice eh. Nabawasan pa nga po ang inyong mga testigo. Halimbawa po, ang pangunahin yung sinasabi before na magkaroon kayo ng hearing, ang pangunahin nyo pong pinagmamalaki, meron kayong testigo na nagngangalang Madriaga na napakaraming ibubulgar, napakaraming alam, napakaraming niyang itetestify, napakaraming niyang ebidensya laban kay BP Sara. Nung nag-hearing po, napakinggan ng mga tao si Madriaga, maski kayo hindi na naniniwala kay Madriaga. Napahiya po kayo kay Madriaga. Di ba? Okay. Napahiya po kayo kay Madriaga. Kaya hindi nyo na nababanggit ngayon na si Madriaga ang susi para si BP Sara ay ma-impeach. Agad-agad kayo nagpalit sa kalagitnaan. Sa kalagitnaan po ng hearing ninyo, pangalawang hearing pa lang, wala na si Madriaga. Alam niyo ang gusto namin, humarap si Madriaga sa Senado. Pag hindi niyo hinarap si Madriaga sa Senado, talagang kayo po ay tsumachamba lang. No? Sabi naman namin, sige iharap niyo si Madriaga kahit saan. Ngayon po, wala na po. Wala na pong binabanggit tungkol kay Madriaga sa kasawiang palad. Okay. Yan po ang katotohanan. O ngayon, bigla naman ngayon, amlak-amlak naman. Billion transaksyon. Kung isang araw lang po ang propaganda ninyo, baka makadagit kayo. Sa tagal po ng proseso, nauunawaan na po ng mga tao. Ano ang meaning ng transaksyon? Pag sinabi bang transaksyon, bilyon ng transaksyon, ang meaning po ba nun ay bilyon ng pera ng mga Duterte? May sinasabi pa kayong silent billionaire. May sinasabi pa kayong, akala ko ba simple lang yung mga Duterte? Bakit bilyonaryo sila? Sino po nagsabing bilyonaryo yung mga Duterte? May bilyon silang transaksyon eh. Ngayon po, alam na ng lahat ng mamamayang Pilipino na kaya umabot ng bilyon yung sinasabi niyong transaksyon, sinimulan niyo yan 2005. Pagdating po ba ninyo sa Senado, walang ko-question? Hindi po ba tatanungin ni Senator Marcoleta, bakit 2005 yung simula ng inyong Vice President na ba si Sara Duterte? Noong 2005? Hindi pa po. 2006 siya nung naging Vice Mayor. Hindi pa siya Vice Mayor man lang. Bakit inuusig nyo na? Bakit sinyo sinisimulan? Bakit hindi nyo ipakita yung mga nagawa ni BP Sara, yung transaksyon? Yung sinasabi nyong transaksyon, bakit hindi nung Vice President? Sa tingin nyo hindi itatanong ng mga senador yan? Hindi naman po kasama sa script nyo yung mga senador. Si BP Sara, ini-impeach nyo bilang Vice President. Lahat po na nakakaalam sa batas, dapat yung mga ginawa niya lang bilang Vice President ang pag-uusapan. Paano napuntang bilyon? Kung Vice President lang po, milyon lang po ang transaksyon. Milyon lang ang transaksyon ba dong? Oo, milyon lang ang transaksyon. Magkano ba yung salin ni BP Sara? Milyon. Milyon ang transaksyon. Milyon yung salin. Di walang problema. Wala pong problema talaga. Kaya nga po, ang kanila pong ebidensya, nakabatay lang po yan sa pambibigla. Bibiglain lang kayo, sasabihin lang,
Hindi naman pala mga simpleng tao yan. Yan pala yung mga bilyonaryo. Eh ano po? Eh di ipakulong nyo na lahat ng anak ni Henry C. kasi bilyonaryo sila. Ipakulong nyo na si Ramon Ang kasi bilyonaryo. Si Rason, pinakamayaman sa Pilipinas, bilyonaryo. Lahat po ng mga Sobel Ayala, bilyonaryo. Ipapakulong na natin dahil bilyonaryo. Anong logic yan? Di ba? Wala talaga silang. Matatalo po sila. Akala nila magwawala ang mga Pilipino. Akala po nila masisiraan po si BP Sara. Eh putya, naglabas na po yung mga kakampi nilang, opo, hindi po ang mga survey company nito ay hindi po parehas. Yang Octa-Arts na yan, kahit na nga kakampi na nila, hindi pa rin nila masabi na si BP Sara ay bagsak na sa ah, sa survey. Kasi wala po maniniwala sa kanila. Ang ginagawa nila, number 1 si BP Sara, pero lumalapit na po si Leni Robredo. Lumalapit si Leni Robredo? Talaga? May boto si Leni Robredo sa Mindanao? Talaga? May boto si Leni Robredo sa Visayas? Talaga? Utot nyo. Bulahin nyo sa survey. Hindi nyo mapapabagsak sa mga kalokohan. Bakit? Maraming mga vloggers na ngayon, paano nila sinasagot yan? Lahat ng tao alam na transaksyon ay different sa salin. Hindi mo pwedeng ilagay ang transaksyon sa salin. Oh. Wala na maniniwala sa inyo. Ngayon, ngal-ngal na lang ang gagawin. Tignan nyo po ang sinasabi ngayon ni Redon. Ano po ang sinasabi ni Redon? Ito po muna. Bakit ngumangal-ngal si Redon? The legal team of Sara Duterte has confirmed it will definitely participate in a potential Senate impeachment trial, even as it continues to challenge the legality of the proceedings before the Supreme Court. So ang sabi po ng legal team ni BP Sara, magpa-participate sila sa Senate impeachment. Kasabay ng pagrereklamo nila na illegal ang ginawa ng House of Representatives. Ngayon, ngumangal-ngal si Redon. Hindi raw po pwede yun. Sino may sabi? Ikaw? Hindi pwedeng gawin ni BP Sara yung akala nila na ginagawa. Sino nagsabi nun? Ikaw? Eto, sabi ni Redon, Sara Duterte should drop Supreme Court petition to join impeachment trial. Sabi ni Redon, dapat daw po ibasura muna ni BP Sara yung petisyon niya sa Supreme Court bago po siya lumahok sa impeachment ng Senado. Sino may sabi? Ikaw? Bakit mo sasabihin, Redon, na dapat, ito paliwanag ni Redon, pakinggan po natin. Nanlalaki po ang butas ng ilong ni Redon. Alam mo, Redon, wala kayong ebidensya, sa totoo lang. Mas malaki pa ang butas ng ilong mo kaysa sa ebidensya nyo. Ang inaasahan sa kanila, dapat lumahok po sila sa House proceedings. Pero nakakatawa din ho, sa totoo lang, and we are making a statement now, nakakatawa kung mapupunta. Teka muna, ang sinasabi ni Redon, ang inaasahan po kay BP Sara, dapat mag-participate siya sa House of Representative hearing. Tapos natatawa raw siya. Bakit ka naman natatawa, Redon? Sa kanila, dapat lumahok po sila sa House proceedings. Pero nakakatawa din ho, sa totoo lang, and we are making a statement now, nakakatawa kung mapupunta po sila sa Senate impeachment trial habang meron po silang Supreme Court petition. Nakakatawa raw po, napupunta sila sa impeachment trial ng Senate habang may petition sila sa Korte Suprema. Tanong natin, Tanong natin sa ilong ni Redon. Baka may napipindot ako na. Okay. Itanong natin sa ilong ni Redon.
Sabi mo, nakakatawa kasi aaten si VP Sara sa impeachment ng Senado. Pero sabi mo, nakakatawa kasi nag-petition sila sa Supreme Court. Tapos aaten siya ngayon sa Senado. Ano nakakatawa dun? Pinitisyon ba ni VP Sara ng kanyang mga abogado? Pinitisyon ba nila? Ha? Pinitisyon ba ni VP Sara yung Senado? Yung impeachment sa Senado? Pinipigilan ba ni VP Sara yung impeachment sa Senado? Sinabi ba ni VP Sara na hindi namin kinikilala yung impeachment sa Senado? Hindi naman eh. Redon, makinig ka Redon. Hindi nakakatawa yun. Hindi kayo Senado. Ang pinatitigil ni VP Sara sa kanyang petisyon sa Korte Suprema, yung ginagawa nyo sa House of Representatives. Yung ginagawa nyong hearing kuno, pero actually, ang ginagawa ninyo ay fishing expedition. O, di ba? Yun yung sinasabi ni VP Sara. Tanungin natin ang ilong mo doon. Ang fishing expedition ba ay inaalaw ng batas? Masama po ba ang mag-fishing expedition ayon sa batas? Ay, mali yung tanong ko. Pwede bang mag-fishing expedition ayon sa batas? Hindi po pwede. Kaya nga si Rufus Rodriguez mismo, yung nagsabi na yung gagawin natin na pagpapasubpina ng SALN, pagpapasubpina ng mga AMLAC records, mga bank records, ay isang fishing expedition. Hindi po sa amin ang galing yan. Ang pinatitigil ni VP Sara sana, yung gagawin ninyong fishing expedition. Pero itinuloy pa rin ninyo. Kaya may paglabag kayo. Kaya nga kayo kakasuhan eh. Kaya nga pala kayo kinasuhan eh, di ba? Ng kampo ni Manscarpio, yung asawa ni VP Sara. Ano nakakatawa doon rin doon? Natatawa raw si Redon, bakit daw dadalo si VP Sara sa impeachment sa Senado samantalang hindi naman siya dumalo sa Kongreso, sa House of Representatives. Bakit daw atin si VP Sara sa impeachment sa Senado samantalang may petisyon siya sa Supreme Court? Ang pinipetisyon niya sa Supreme Court, hindi yung Senado. Ang pinipetisyon niya sa Supreme Court, kayo, HOR, magkaiba yun. Okay, thank you very much sa 10 Hong Kong dollars watching from Hong Kong, Cabadong. God bless po. Mula po kay Asila, i-add na natin siya na moderator. Ayan. Asilana o comment, ano? Ang hirap basahin. No? Asilana Ocomen. Yan. Maraming salamat, Asilana Ocomen, sa iyong pagpapakape. Yan. Oh, yung mga nagsasabi po na bakit zero, kala ko ba may mga tumatanggi? Akala ko ba, Badong, merong mga tumututol? Yung pwede lang pong bumoto, yung mga naron. Yung mga wala ron, hindi po pwedeng bumoto. Kaya po malamang, alam na ng mga tumututol dyan sa ginawa nila sa Senado at sa Kongreso, ayaw na nila. Okay, punta na po tayo rito sa iba pang mga balita. So, alam mo Redon, ngal-ngal na lang ang kaya mo. Ikaw rin Trillanes, tuloy-tuloy. Hindi ba kayo nagtataka? Tuloy-tuloy pa po ang paninira nila. Isa pa pong paninira ng mga to. Ito pong sinasabi naman ni Chua. Yan ang maingay si Chua tsaka to si Redon eh. Ayon po kay Chua, nasa na ba yung kay Chua?
Okay. Kinwestiyon po. Eto po, pakinggan din, maganda rin 'to kasi okay, kino-question po ngayon ni, Chua yun pong, psychological preparedness ni VP Sara. Bago, psychological preparedness po. Sa mga nasabi raw po ni VP Sara in the past, kaya kaya psychologically si VP Sara po ba ay maaaring maglingkod sa mamamayang Pilipino? Alam po ninyo, sabi po ni VP Sara, matagal na po siyang at handa po siya sa psychological test. Dahil nagpa-psychological test na po siya. Hindi po siya taliwas po sa mga gustong palabasin ng mga tukmol na 'to, hindi po siya may tililing. Baka kayo ang may tililing. Okay. At ang hamon pa ni VP Sara sa lahat ng humahamon sa kanya, payag siya. Dalawa pa sa kanya. Magpapa-hair follicle test na siya, magpapa-psychological test pa, basta si BBM, magpa-hair follicle test lang. See? Yan po ang mga hamon. Hindi po umatras si VP Sara. O hindi, mga sinasabi mo, Chua, nasagot na ni VP Sara yan. Ngayon mo lang sinasabi yan, di ba? Kasi gusto nyo na lang siraan si VP Sara. Pero matagal na po naghamon si VP Sara. Dalawa pa ipapatest niya. Hair follicle test. Live. Naghamon si VP Sara. Kaya huwag kayong magsabi ng mga psychological. Hinamon na ni VP Sara si BBM. Dalawa ipapatest niya. Kay BBM isa lang. Hair follicle test at psychological. Kay VP Sara. Eto naman po si BBM. Hair follicle test lang. Bakit? Tanungin mo, Chua, bakit hindi pumapayag yung presidente mo? Hindi po pwede na one way lang po ang hamunan. Sino ka ba, Chua, para mag-akusa? Congressman ka lang eh. Kumpara sa Vice President. O yan, mas magandang hamon. Kumbinsihin nyo sa mga naniniwala po na may tililing si VP Sara. Kumbinsihin nyo po, yung hamon ni VP Sara, 2 test ang gagawin niya. Kay BBM, 1 test lang. Lugi si VP Sara. Pero payag si VP Sara. Hindi niya atrasan yan. See? Hindi po ubre yung mga tokes-tokes nyo. At saka, tanong ko lang sa'yo, Chua, akala ko ba matatag ang ebidensya ninyo? Akala ko ba malakas ang ebidensya nyo? Bakit? Bakit nangangampanya na kayo na wag iboto si VP Sara sa 2028? Oy, maraming salamat kay nagpa-picture pala sa atin 'to, may picture daw kami. Thank you, Asila Ocomin, yan. Ngayon po, basahin lang natin, nakakatuwa naman. Salamat po, Kabadong, may pics po tayo nung andito sa Hong Kong si Tatay Digong nung nagla-live kayo sa linya natin. Ayan, nariyan ako. Wala lang ako sa loob. Naroon lang po kami sa labas. Kasama ko 'to sila Ocomin. Ang dami pong tao sa labas, promise, kaysa sa loob. Okay. Hindi nga ako kilala ng mga tao ron. Siyempre, hindi naman tayo sikat na vlogger. Ako na nagpapakilala. Sabi ko, sikat po akong vlogger. At least nakilala nila ako. Sino daw ba yan? Badong Aratilis daw yan. Dumami naman na Pakapalan lang na mukha ang pagiging vlogger. Chua! Akala ko ba malakas ang ebidensya? Ikaw nagsasabi, malakas ang ebidensya nyo, di ba? Bakit pang 2028 na yung galawan mo? Bakit nararapat ng presidente? Di ba kung kumpiyansa kayo, kayong mga nagsabi na malakas ang ebidensya laban kay VP Sara, kung kumpiyansa kayo, bakit nangangampanya na kayo laban kay VP Sara para sa 2028? Yung psychological na yan, hindi nyo naman kinaso yan. Wala po kayong kasong ganyan.
At wala pong kasong ganyan, di ba? Wala kami narinig na yan ang kaso nyo. Bakit nagbabago na kayo? Oh, bakit hindi mo sabihin tsuwa si Madriaga ngayon? Bakit hindi nyo sabihin na ayon kay Madriaga, malakas ang ebidensya laban kay BP Sara? Bakit wala nagsasabi? Bakit laging AMLAC na? Bakit laging yung NBI na? NBI? Ano ba ang sinasabi ng NBI? Yung sa kill plot. Oh, alam po ng lahat ng tao. Kaya po, ano nyo na naman, sinisiraan nyo na naman, di ba? Oh, yung sinasabi na in-splice nyo. Totoo naman eh. Alam po ng mga tao kung ano po yung ibig sabihin ni BP Sara, kung bakit niya papatigok yung first family. O hindi pala, yung mag-asawa tsaka yung pinsan. Bakit siya galit na galit? May context po yan eh. Ulitin ko na naman. Ang sabi po ni BP Sara, hindi siya actually, eto po yun eh. Eto po yung kinakat nila. Pinapakita lang kagad nila na si BP Sara, sabi niya, kumontak na ako na pag may nangyari sa akin, eto, wag niyang tantanan niya mga yan. Tigukin niya yan si BBM, si Lisa Marcos at saka si Martin Romualdez. May kinontak na raw. Tama po yun, pero may sinabi po siya eh. Nag-aalala po. Oh, thank you very much kay Noel Abalos. Sabi ni Models of Manila, si Trililing ang panlaban kay BP Sara. Pwede yan, boss Badong. President Trililing, BP niya si Clariling. Talaga, wala na talaga kayo panlalaban. Kung hindi po pwede si Leni Robredo, si Trillanes na. Maawa naman kayo sa sarili nyo. Mayor nga, hindi naman nalo eh. Ilalaban nyo pa kay BP Sara? Oh. Mayor na nga. Ito po yung context nun. Nag-aalala yung mga kasum ni BP Sara at that time. Nasa Zoom po, nilive nila yung Zoom eh. Nag-aalala sila kasi may death threat kay BP Sara. Alam niya yung mga panahon na yan, sabay-sabay yan. Tinanggalan siya ng mga PNP security, tinanggalan siya ng mga kung ano-ano, no? Tinanggal yung BPSG o Vice President Security Group. Tinanggal. Pinailalim uli sa presidensya, PSG uli. So nag-aalala ngayon yung mga tao sa security ni BP Sara. Si BP Sara po yung may threat, hindi po si BBM. Kaya ang tanong po sa kanya, dapat sinimulan nyo rin sa tanong eh. 'Di ba? Ang tanong po sa kanya, hindi naman ano po gusto nyong gawin kay BBM, hindi po. Kumusta po yung security nyo? Huwag kayong mag-alala sa akin, sabi ni BP Sara. Hindi ako matutulad kay Ninoy Aquino. Ano ba nangyari kay Ninoy Aquino? Namatay si Ninoy Aquino, yung kanyang kamatayan ay hindi po nagkaroon ng hustisya. Hindi po nalaman kung sino yung nagpapatay kay Ninoy. Yan po yun. Kaya ako, sinisigurado ko, huwag kayong mag-alala sa akin. Dahil pag ako pinatigok nila, yun po yun eh. Sila po ang magpapatigok kay BP Sara. Yun yung bintang ni BP Sara. Siya po ay gustong gurgurin. Mayroon po siyang death threat. Yan po yung pinapahayag niya doon. Pag ako po ay natigok, mayroon na akong kinontak. Hindi ako matutulad kay Ninoy Aquino na hindi nagkaroon ng katarungan ng kanyang kamatayan. Ang linaw po nun. Tapos yan na po ang pangunahin nilang gravest, pinakagrabe na kasalanan ni BP Sara. Nakalimutan na po yung confidential fund, nakalimutan na si Madriaga, kinalimutan na rin pati yung AMLAC, yung bilyon-bilyon ng transaksyon. Kasi nga po, transaksyon lang eh. So ano po yun?
Ano po ang pinapahiwatig nito? Wala po silang matibay na ebidensya. Kaya tama po si Redon. Oh, sabi kasi ni Redon, minamaliit nila ang ebidensya, mga report ng COA, AMLAC at NBI, imbis na sagutin ang laman nito. Huwag kang mag-alala Redon. Masasagot yan sa Senado. Sabi mo nga, bakit atin si BP Sara sa Senado at hindi sa inyo? Wala naman silbi kahit sagutin po ni BP Sara. Alam niyo po kung bakit po pinadadalo nila si BP Sara? Yung hearing po na yun, para kumbinsihin po yung mga congressman. Wala pong bearing yan sa katotohanan. No? Wala po yung bearing po kung mapapatunayan na totoo hindi, wala po. Kaya po sa hearing, kukumbinsihin lang po sila ni BP Sara. Kung atin man si BP Sara, kukumbinsihin sila na wala siyang kasalanan. Hindi pa po nagsisimula yung hearing nyo. Alam na po na lalabas yung unanimous, lalabas na may kasalanan si BP Sara. Bakit po pupunta pa dyan sa inyo? Saan po siya pupunta? Doon po sa may laban siya. Sa hearing mismo. Sa hearing sa trial na mismo. Oh. Ano po ang pagkakaiba ng hearing at trial? Sa hearing, hearing lang eh. Makikinig ka lang eh. Bawal mong questionin. Ang question mo man lang, ililinaw. Ibig nyo sabihin, dito po, ganun. Ililinaw nyo lang pag may malabo. Pero bawal nyo questionin yung ebidensya, bawal nyo questionin yung testigo. Sa trial, obligadong questionin si Madriaga. Ang tanong, ilalabas ba nila si Madriaga? Kasi kung ilalabas nila si Madriaga, kay Madriaga pa lang, kung makukumbinsi na yung mga senador, kahit na si Tito Soto at Lacson naboboto para makonvict si BP Sara, makukumbinsi sila na sinungaling si Madriaga. Puta, kaklase mo si BP Sara? Ilang taong ka na ba? Ikaw ang ikaw ang nagtatag ng BP Security Group? Under mo lang lahat ng mga aktibong opisyal ng Armed Forces, mga graduate ng PMA, graduate ng PNPA, under mo lahat. Dahil ikaw ang nagtatag eh. Puta, napakalaking, nakapag-withdraw ka sa bangko doon sa mall na hindi pa naitatayo hanggang ngayon. Iba, iba pa po yung yung mall na itinatag, yung merong SM Lanang di ba? Nauna pa yung cheque kaysa doon sa SM Lanang. Pero eto po malupit. Si Madriaga nakapag-withdraw sa bangko sa loob ng mall na hanggang ngayon hindi pa po na itatatag. Maski si Lito Lapid boboto na laban sa conviction ni BP Sara. Maski si Lito Lapid, i-acquit si BP Sara pag hinarap nyo si Madriaga sa bilang testigo. Si Trillanes, iharap nyo rin ba bilang testigo? Isa lang itatanong, ano alam mo rito sa kaso na to? Sino ka dito? Kaano-ano ka ni BP Sara? Ikaw ba ang inutusan niyang magdeposito? Ikaw ba ang tumanggap ng pera mula sa mga drug lord? Ano? Bakit ka narito? Mismo kay Trillanes, may nakapagsabi sa kanya. Nakapagsabi lang pala eh. Di yung nagsabi sa yung iharap mo. Di ba? Kung ako po, sabi ni Trillanes, may nakapagsabi sa akin. O di yung tawagin nating testigo yung nakapagsabi sa'yo, hindi ikaw. Kasi pag nakapagsabi lang sa'yo, hearsay na yun. Kaya daw,
ang ginawa raw niya, nag-imbestiga siya. Bakit ka nag-imbestiga? NBI ka ba? Trillanes, bakit ka nag-imbestiga? NBI ka ba? Ikaw ba ay PNP? Bakit ka bigla nag-imbestiga? 'Di ba? Hearsay, nakabase sa mga wala naman pong legal na identity, wala ka naman legal, hindi ka naman legal na tao para mag-imbestiga, nakabatay sa